Bible. Please open your Bible with me on the book of Luke. Luke chapter number 10, verses 38 to 42. Chapter number 10, verses 38 to 42. Amen. If you are there, sir, say amen. Amen. At akong basahon ng verse number 38, kamo sa 39. Okay, bulos-bulos ta until we reach verse number 42 aton dunganan sa pagbasa ang verse number 42. Okay? Luke chapter number 10 verse 38. Now it came to pass as they went that he entered into a certain village, and a certain woman named Martha received him into her house. And he had a sister called Mary, which also sat in his feet and heard his word. Verse number 40, but Martha was cumbered about much serving, and came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bid her therefore that she help me. And Jesus answered and said to her, Martha, Martha, Verse number 42, ready, read, begin. But one thing is needful, and Mary hath chosen that good part, which shall not be taken away from her. Let's pray. Most gracious and loving Heavenly Father, we thank you sa subong nga gabi. Salamat sa imong kaayo. You are the great God, Ginoo. You are the merciful and gracious God. I pray, ka Lord, mag-bless sa subong nga gabi. Thank you sa protection gihatag mo sa matag usa nga nakaabot kami diri sa church nga safe, Ginoo. Lord, salamat sa imong kaayo. Salamat sa imong faithfulness. Salamat, Ginoo, sa imong goodness sa amon nga kinabuhi. This evening, Holy Spirit of God, please give us wisdom, understanding as we learn, Ginoo, sa imong nga pulong, and help us to get something, Ginoo, and apply it sa amon nga kinabuhi. Lord, this evening, we entrust everything dira sa imo, kay sa amon nga kaugalingon wala gid kami mahimo kung wala ka. Lord, forgive us sa mga sala nga nahimo namon sa mga tubangan. Himo kaming takos subong nga gabi. Limpyo ang amon nga una ug kasing-kasing. Help us to have a humble heart, Ginoo. Give us, Ginoo, a receptive nga heart, Ginoo, and a willingness, Ginoo, to learn sa imong nga pulong. This evening, salamat sa tanan. We love you in Jesus' name. Amen. Okay, you may be seated. You may be seated. Okay? So, kahapon lang, gihambalan ko ni Pastor, nag-text siya sa akon, nga mag-prepare daw ko. So, nakibot man ko kay kahapon na siya nagambal. But salamat sa Ginoo, nga ang pulong sa Ginoo, hindi gina maubsan sang message. Okay? Bisan isa lang ka word, isa lang ka verse ang basahon mo sa Biblia, pwede ka nakakuha sang message. Because the Bible itself, the Word of God itself is a message. Amen? So this evening, hindi ta magdugay. Okay? Makita naton diri sa verses nga aton nga gibasa ang story kay Mary and Martha. And kabaluta nga kini nga story balik-balik na, familiar na kita, bisan hindi na naton basahon ning Bible, memorize na naton, no? Kani nga story, ang story about kay Mary kag kay Martha, no? Familiar na ni siya. Okay? And damo na kaayo nga message na batian naton about this story. That's why this evening, no, nubo lang gid. Okay, salamat ni sila every time ako magwali kay nubo ang preacher, nubo ang message. Okay, so this evening, hindi na magdugay, nubo lang kaayo ni. Okay, ang message subong nga gabi is nubo lang, and this is just a reminder sa matagusa sa aton. Hindi lang sa inyo, but appeal ko. Because paghimo pa lang sini nga message, ako na una na remind. So salamat sa Ginoo sina that His Word keeps reminding me. Gina-remind niya ko always. But before that, gusto ko lang po magpasalamat, no, sa mga nag-involve sa aton nga DVBS, especially those teachers, workers nga naghatag time, magkadto diri sa church, magkadto sa area, hindi lalim, hindi dali, no? O init-init. Okay, ginutok sa tricycle, pero okay lang na maginutok sa tricycle, importante makaadto sa area, makatudlo sa mga bata. And also thank you sa mga naghatag
Okay? Financially, nag-support financially, no? Ang imo nga gihatag para sa kini nga ministry hindi na sayang. Okay? You will be rewarded someday dito sa heaven. But make sure your motive is right. Kaya kung hindi right ang aton nga motive, sayang lang na. Dira nga time masayang ang aton nga gihatag kay sunugon lang na someday dito sa langit. So this evening, what shall we do for Jesus? Okay? Jesus Christ halin sa langit ni adto diri sa kalibutan to seek and to save that which was lost. And isa ko dito sa giluwas sa Ginoo. Isa ta sa gipangita sa Ginoo kag iyang giluwas. Okay, same kay Martha and Mary, si Jesus Christ nag-adto sa ilang balay. And as we see diri sa story, dalawa ka tao ara diri. But lahi-lahi ang ilang gihimo para kay Jesus Christ. Now the question is, what shall we do for Jesus? Pamangkot tayo mo kaugalingon, ano pwede ko himuon para sa Ginoo, para kay Jesus? What shall I do for Jesus? Amen? Number 1, we need to focus. We need to focus on Jesus. Hambal na sa verse number 41, and Jesus answered, okay, before that, si Martha, hambal na sa verse number 40, but Martha was cumbered about much serving. Okay? Much serving, grabe iya nga pag-serve para kay Jesus Christ, and came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Kung diin nagabot ang time kay Martha, mga igsoon, nga gi-question niya si Jesus Christ. Hambal niya kay Jesus Christ, Lord, wala ba ka nag-care nga gibilin ko ni Mary nga ako lang nangalagad isa? Kagamba niya diri sa verse number 40, gisugo niya si Ginoo, bid her therefore that she help me. Gisugo niya pa si Jesus Christ, hambal niya, sugua si Mary be, nga buligan niya ko. Siguro that time si Martha kapoy-kapoy na. Siguro nagluto siya dito sa kitchen, siguro higgo-higgo na iya nga wala pa siya apron, siguro uling pa iya gamit, kahoy pa iya gamit. Kapoy-kapoy na siya siguro. Puno na sang higgo ang iya nga bayo. We don't know. Siguro gikapoy na gid siya. That's why siya nagpalapit kay Jesus Christ. Giyambala niya si Jesus Christ, gipamangkot niya si Jesus Christ, wala baka nag-care? Nga gibayaan ko ni Mary nga mag-serve alone? Mag-prepare diri ako lang isa? Ang kay Jesus Christ, pwede mo suguon si Mary nga buligan ko diri? Patambal ni Jesus Christ, verse number 41, and Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. Amba niya si Martha diri troubled. Amba niya careful and troubled about many things. Mga igsoon, Martha is troubled in doing many things. Makita natin diri that she is out of focus. Na out of focus si Martha. Ngaman kay alang man mag-agi si Jesus Christ dito. Okay? Mas gi-prioritize ni Martha ang mga kalibutanon nga butang compared sa spiritual nga butang. She is out of focus, mga igsoon. Opportunity na tanito ni Martha nga makabati kay Jesus Christ. Makabati sang ihambal ni Jesus Christ. Ba't naging ano ba ang iya nga una-una ba? Naging materialistic siya, naging mas kalibutanon ng iya nga thinking, ay mag-serve ko ara si Jesus Christ, mag-prepare ko sang food. Okay? Para ma-satisfy si Jesus Christ sa food. Wala man na sulat sa Bible, no? Pero basic. Ang una niya ba? That's why nag-prepare siya sang foods physically, and nakalimtan niya ang purpose gid nga si Jesus Christ dito. Si Jesus Christ wala nagkadto dito sa balay nila para serbisyuhan siya. By the way, ang sa Biblia, si Jesus Christ wala nagkadto diri sa kalibutan to be ministered unto, para serbisyuhan, but si Jesus Christ ang nagminister sa mga katawhan. Siya ang nag-serve sa mga katawhan. And rin na out of focus si Martha. Na out of focus si Martha. Ang niya gani sa Hebrews 12:2,
Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Looking unto Jesus. Okay? Looking unto Jesus. Ano man ang nagakahitabo sa atong nga kinabuhi subong, looking unto Jesus. I don't know anong problema mo subong. I don't know kung ano ginaagihan mo subong. Wala man kamo nakabalo kung ano ginaagihan ko, ano problema ko subong. But hambal sa Biblia, the Bible encourages us that looking unto Jesus. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, mga igsoon. Pareha bala sinang may light nga isa lang. Dara ba? Kunwari amo nang si Jesus Christ. Kag ang shadow amo nang mga problema mo, amo nang mga downfall sa imong mga kinabuhi. Okay? Amo na siya ng shadow mo amo na. Kung magtalikod ka sa suga, which is Jesus Christ, makita gid nimo imong shadow, tama. Makita nimo imong mga problema, makita nimo ang mga tao nga maka-discourage sa imo, makita nimo ang mga negative sa kinabuhi. But mga igsoon, let me tell you this, if you will just look unto Jesus, look sa light ba, which is Jesus Christ, hindi gid nimo makita ang imong shadow sa likod. May ara gani isa ka story. Sang ano ba, common man ni sa church gyapon. Ang mga members come and go. Okay, sometimes ang mga rason ay discourage ko kay brad amo ni, discourage ko kay sis amo ni, discourage ko kay pastor. No? Tama? May ara isa ka membro nagpalapit siya nga pastor. Niya pastor, yun daw hindi na ginakon makaya ba? Si sis grabe ka discourage ko siya. Si Brad dugangan pagid ni Brad dugangan pagid sa tong bata nga hindi masaway. Grabe, pastor, damo-damo gid. Damo negative diri sa church. Gusto ko na magalin, pastor. Ang basang pastor, kabalo ka mo ng basang pastor. Sige, Brad, before ka maghalin, kuha ka sang baso. Punasang tubig. Ang basang membro, siguro nagambaba siya, pastor, mag-inom ko tubig para hindi ko kapuyan maglakat, mag-impake sa akin yung mga Ang ba niya, Brad, kuha ka baso, punasang tubig. So wala nagduwa-duwang ang membro o atong membro, naglakat siya, kuha siya baso, gipuno niya sang tubig, lakat siya kay pastor. Pastor, ba niya may ara na, rin na nakakuha na ko. Anon ko ni pastor. Ang bansang pastor sa iya, sige, libutan ng simbahan 10 times. Kaya ambal niya, dali lang, pastor, malibot lang ko 10 times. Kaya ko na. Ang bansang pastor, sige, libot ka 10 times, pero dapat wala may maula nga tubig. Wala may maula nga tubig. So, katunga nga men sa church, naglibot siya 10 times sa church, nga wala gid may naula, bisan drop lang sang water. Pagpalapit niya sa pastor, pastor, tapos na. Pwede na ko kalin. Dagali naman to task mo sa akon, maglibot lang 10 times nga wala may maula nga tubig. Tapos na, pastor, easy. Pwede na ko maghalin, pastor. Babay na, pastor. Ang basang pastor siya, okay, before ka maghalin, pamangkoton ta ka. Ano nakita mo sa palibot habang nagalibot ka sa church nga may dala tubig, baso na puno sang tubig? Ano nakita mo sa palibot sa church? Ang basang men, wala, pastor ba? Na-focus, sabi ko sa tong baso nga puno sang tubig. Kaya para wala gid may maula, bisan isa lang ka drop, bisan isa lang ka tulo. Wala gid ko may nakita, pastor, kay nag-focus lang gid ko dito. Ang basang pastor, wala mo gali nakita si Brad nga nga ginakadlawan ka? Wala mo gali nakita si sis nga ginachismisan ka na nila nga galibot-libot ka diri sa church? Ang basa tong men, wala, pastor ba? Na-focus gid ko sa baso. Ang basang pastor, same sa gihimo mo subong. Kung mag-focus lang ka sa Ginoo, kung maglantaw lang ka sa Ginoo, hindi mo makita ang negative diri sa church. You know what? Ang church is, hindi na siya perfect. Wala na puno ang church sang mga perfect nga tao. But ang church is napuno sa mga tao nga makasasala nga giluwas lang tungod sa grasya sa Ginoo. If we will just look, hindi lang kamo apil ako, if we will just look diha sa Ginoo, we will never see the negative sa kini nga church. Yes, bisan ako,
Damo ko makita nga mga negative sa kini nga church, but let me tell you this. If we will just look diha sa Ginoo, there's no reason for us nga mag-quit sa pagpangalagad sa Ginoo. Yes, dali-dali lang mag-stop sa pagpangalagad sa Ginoo. Mag-decide lang ka kaisa dira, okay, may stop na ko. Pwede ka ka-stop, mga igsoon. But, kung nagalantaw gid ka sa Ginoo, hindi ka madalian mag-stop. Because ang imo nga, ano ka ba, may ara ka sang ginalantaw ba? Ang imo nga motive ba? Ang imo nga purpose nga ang nagapangalagad ka sa Ginoo. You know what, sometimes, amo na nga mag-decide kita mag-stop sa pagpangalagad sa Ginoo, mag-stop serving God because nagalantaw kita sa tao. Nagalantaw kita sa tao. But kung maglantaw kita sa Ginoo, mga igsoon, wala sang bisan sino diri sa aton maka-stop sa aton sa pagpangalagad sa Ginoo. Wala gid bisan sino makapa-stop sa aton. Except na lang kung mamatay kita. Oh, stop ka na diri sa kalibutan. But mga igsoon, focus. Si Martha diri nga time sa story is na out of focus siya. Na out of focus siya. Ang purpose tani nga si Jesus Christ nagkadto dito sa ilang balay is para mahambalan sila sa pulong sa Ginoo. Para makabati sila kay Jesus Christ. But si Martha na out of focus. Na out of focus siya. Number 1, what shall we do for Jesus? Focus. Focus, mga igsoon. Ay lantaw sa iban, di maglantaw sa iban. Ma-discourage ka lang, lantawin mo katapad, itsura pa lang. Pero salamat sa Ginoo. Kung maglantaw ka mo sa akon subong, discourage na ka mo, kabalo ko. Itsura pa lang. Pero salamat sa Ginoo. Hambal sa Biblia, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Amen? Focus. That's number 1. Focus. Secondly, fellowship. Fellowship. Amen na sa verse number 39, and she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard His voice. Mga igsoon, amo ni ang na-miss ni Martha. Nakaligtaan niya ba nga makipag-fellowship kay Jesus Christ habang ara si Jesus Christ sila nga balay? And naman niya sa verse 39, Mary, aman niya may ara siya sang sister Mary, which also sat at Jesus' feet and heard His word, mga igsoon. Mary chose to have fellowship with God. Si Mary mas gipili niya na makipag-fellowship kay Jesus Christ. You know what? Our knowledge of the Bible doesn't determine us if we can continue in the ministry. Hindi gid ang aton kaalam sa Biblia, pwede nga ma-memorize nimo ang Biblia, pwede nga damo ka nabalaan sa Biblia, pero maka-stop ka gyapon sa pagpangalagad sa Ginoo. Pwede nga bright kaayo ka sa Biblia. Balaan mo ang tanan about sa Biblia. But let me tell you this, mga igsoon, hindi ang kaalam naton sa Biblia ang maka-help sa aton makapadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. But it is our fellowship with God. The question is, how's your fellowship with God? Kamusta ang imong fellowship sa Ginoo? Yes, ang relationship naton sa Ginoo hindi mabago. Because luwas na kita. If you are saved this evening, ang relationship mo sa Ginoo is Son and Father. Hindi na mabago because you are saved. You are sealed with the Holy Spirit of promise. But how is your fellowship with God? Do you still love your Bible? Do you still read your Bible? Ginabasa pa ba nato ng aton nga Biblia? That's the real question. Or base, nag-aabri lang kita sa aton nga Biblia. Every Wednesday, every Sunday morning, Sunday evening, or afternoon. Base, amo lang ng time ba? Amo lang ng time nga mabrihan naton ang aton nga Bible. Ikaw lang nakabalo sina kagang Ginoo. Kita lang nakabalo sina sa aton nga kaugalingon if nagabasa pa ba kita sa aton nga Bible?
Yes, we claim that we are in the truth. Gina-rightly divide natin ang truth, but the question is, we study ba? Ginastudihan ba natin ang word of truth? Kaya ba ito study to show thyself approved unto God? Before you rightly divide the word of truth, you need to study the word of truth. How can you study the word of truth kung wala man naton ginaabrihan ng aton nga Biblia? May ara isa ka pastor, o puro pastor ang aton nga story, no? May ara isa ka pastor, nagkadto sa membro nagkadto sa balay sang membro. Aring membro, dato niya siya nga membro, no? So dito ginvite niya tong pastor. Pastor, lakatan ay diri sa balay mag-fellowship ta diri. Oh, fellowship ta diri, kape-kape o kaon-kaon ta diri. So, aring pastor kay siyempre gusto man mag-minister sa iyang mga members. So nagkadto siya. So katong time nga ara na siya didto, kaning membro nakaunaw na, bunya i-try taning pastor bi kung spiritual gid ni bi. I-try taning pastor kung honest gini sa pagpangalagad sa Ginoo bi, kung ina-apply niya gini iyang ginawali. So kaning membro nagbutang sang 1,000 sa iyang table. Kag naglakat dito, nagpalayo. So katong pastor tingala siya, dugay magbalik tong tagiyas ning balayhaw. So nagtawag na lang siya. Amba niya, Brad, amba niya mauna na ko puli kay may arap ako Bible study karon dugay-dugay. Kailangan ko pa mag-prepare. So basang membro niya, sige pastor, i-lock lang ang gate pastor pag magwas ka. So kaning pastor nagpuli na sa ila. Kag katong pag-abot na sang Sunday, tingala ning pastor, ano niya? Wala si Brad Anuaw. Absent si Brad Anuaw. Bago lang kami nag-fellowship ay. Nag-istorya pa kami about sa pulong sa Ginoo, gi-encourage ko pa siya. Faithful man niya siya, pero subong na Sunday wala siya haw. Yawon siya kapangita, wala gid. Pag-abot sa Wednesday, wala gihapon. Pagka next Sunday, lantaw niya, wala gihapon. Wala gihapon, so nakaunaw na siya. Amba niya, sige, bisitahan ko na lang kaning adlaw. So nagabot ang adlaw, gibisitahan niya iyang membro. At siya, ayo, pag-open sang door. Amba niya, uy Brad, mayong hapon. O, kamusta? Brad, wala ka lagi itong dalawa ka Sunday kag tong Wednesday, wala ka lagi. Amba sa tong men sa church. Pastor, kabalo ba ka? Nga gitesta lang ka. Katong time nga naglakad ka diri, nakig-fellowship sa aton, gitesta ka. Gitry ta ka kung ano kagid ka faithful sa Ginoo, kung honest bagid ka sa imong pagka-pastor, gitry ta ka. Banya pastor, nagbutang ko sang 1,000 sa table. Tapos pagbalik ko, wala na tong 1,000. Banya pastor daw, siguro mag-retire ka na pagiging pastor mo. Kay gapanguha ka manggali sang hindi mo. Basang pastor sa iya, Brad, gitry mo ba open ang imo nga Bible? Basang men, wala pastor ba? Basang pastor, ara dito imo nga 1,000. Giipit ko sa imo nga Bible, kay base lupa doon sang hangin. Mga igsuon, katong amen, gi-accuse ang pastor kay tungod wala open sa iya nga Bible. Hindi pagulata nga base, maitabo na sa aton nga pastor ha. Itry niyo yung pastor, pamangkuton yung pastor niyo, dinay 1,000 ko sa table. Ang basang pastor, di-open mo yung Bible. Basi kita mapawian. The point is, do you still open your Bible? Not just open. Do you still read the Word of God? How's your fellowship sa Ginoo? Kamusta ang aton nga fellowship sa Ginoo? Ara pa ba tong sweet fellowship? Dati katong bago ka na save ba? Na-remember pa nimo? Katong time nga bago ka pa na save, ano ka kainit sa pagpangalagad sa Ginoo? Nga daw taga-oras gusto mabrihan yung mga Bible, magbasa ka, na-amaze ka sa pulong sa Ginoo. Amya diri sa 1 Corinthians 1:9, God is faithful by whom ye were called unto the fellowship of His Son Jesus Christ our Lord. Hindi lang kita gitawag sa Ginoo to serve Him,
Mga igsoon, but to have fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. To have fellowship with God. We can continue in the ministry. Hindi lang kay tungod, bright kita. But how intimate we are, or close we are with God. Basi same kay Martha, we are not, we're so careful and troubled about many things. Yes, pwede ta mga lagad sa Ginoo. Ngalayo kita sa Ginoo. Kabalo ba kamo sina? Pwede ta mga lagad sa Ginoo, ngalayo gali kita sa Ginoo. We are so busy doing so many things para sa Ginoo. Pero the reality is layo gali kita sa Ginoo. Because we are not reading our Bible. You know what? Ang makapa-close gid sa dalawa ka tao is communication. Without communication, hindi ka mo mag-intimate, maging close sa isa ka tao. Kung gusto mo magipag-close sa isa ka tao, magkaroon ka mo sang communication always. Yan, napansin nyo, katong tao nga ginaistorya nyo, i-compare nyo sa tao nga wala nyo ginaistorya, sino mas close mo? Iba katong tao nga permi mo ka-istorya? Same sa Ginoo. Paano kita maging close sa Ginoo if we are not communicating with God? Kaya kung nagabasa kita sa aton nga Biblia, God is talking to us. Kaya hindi lang basta mo hindi lang na one way. Communication. It requires two ways. God talking to us and we talking to God. Amo na makapalig-on sa isa ka relationship. Amo na ang makapaklose sa aton sa Ginoo. Mga igsoon, kamusta ang aton nga fellowship diha sa Ginoo? Close pa ba kita sa Ginoo? Or base layo na kita sa Ginoo? Examine ang aton nga kaugalingon. Examine yourself. Examine ko akong nga kaugalingon. Lapit pa ba kita sa Ginoo? Close pa ba kita sa Ginoo? Or layo na kita sa Ginoo? Ikaw lang makasabat sina. Ako lang makasabat sa akong kaugalingon. Kung lapit pa ba kita sa Ginoo? Or layo na kita sa Ginoo? Number 1, focus. Focus, mga igsoon. Number 2, fellowship. Have fellowship with God. Hindi lang permi sa tao. Pati sa Ginoo. Mas labaw sa Ginoo. Fellowship. Third and last, amen. First, focus. Number 2, fellowship. Third and last, finish. Finish, mga igsoon. Amaya sa Acts 20:24, but none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. But none of these things move me. Same kay Apostle Paul, mga igsoon. Problems after problems, persecutions after persecutions, shipwreck, na-experience na tanan ni Apostle Paul, imprisonment, mga igsoon. But hambal niya diri sa Acts 20:24, but none of these things move me. Wala sang bisan ano makapamove kay Apostle Paul. Manya, neither count I my life dear unto myself. Manya, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus. Ang banya pa dito, I press toward the mark for the high calling. Mayigsoon si Apostle Paul, may ara sang aim. May ara siya sang aim ba? Nga tapuson. And that is his course. Mayigsoon, since we've got saved, may ara kita sang things to do. May ara sang gusto pa imuon ang Ginoo sa aton. Ano aton nga course? To testify the gospel of the grace of God. That is our ministry nga gihatag sa Ginoo. As a saved person, hindi lang ni siya pang pastor,
Hindi lang niya siya pang workers, hindi lang niya siya pang adult men, hindi lang niya siya pang married ladies, but sa tanan, even sa young people, as long as you are saved, you have that ministry to testify the gospel of the grace of God. And we need to finish that course. Tapuso nato na siya nga course. Maigsoon, matapos lang nato na kung kita mamatay na. That's why as long as we are living sa kini nga kalibutan, we need to testify the gospel of the grace of God. Kaya okay naman ta, save naman ta. Mapalangit na kita. Pero paano tong mga tao nga wala pa nakabati sa kaluwasan? Paano tong mga tao nga wala pa nakabati sa good news that Christ loves them? Si Jesus Christ namatay, gilubong kag nabanhaw para bayaran ang atong yung mga sala. And that is our ministry, to testify the gospel of the grace of God, mga igsoon. Wala na siya gihatag sa mga hindi luwas. Gihatag na siya sa aton nga mga luwas. At the end, mga igsoon, Mary chose the good part. Si Mary, gi-choose niya ang good part. This evening, are we choosing the good part? Ginapili ba natin ang good part? Or basi wala? This evening, wala na siya gipaabot sa aton sa bunga gabi nga wala sang rason. Kaya basi na out of focus na kita. This evening, we need to refocus. We need to be refocused dira sa Ginoo. Kung ano bagid ang aton nga purpose nga na-save kita. Na-save ba kita para magpaayahay lang? Na-save ba kita para himuon lang ang mga butang para sa aton nga kaugalingon? No. We are saved to serve sa uban nga tao. We are saved to have fellowship with God. We need to be refocused, mga igsoon. We need to be refocused dira sa Ginoo. Siguro, na out of focus na kita. Wala ko nakabalo. Basta na out of focus na kita. This evening, we need to make a decision. Commitment dira sa Ginoo to be refocused dira sa iya. Focus kita sa Ginoo. Focus kita sa reason nga na-save kita. Focus kita sa ministry nga gihatag sa aton sa Ginoo. To testify the gospel of the grace of God. Siguro makahambalay ba na hindi pa ko kabalo ba? Paano ka na-save? Yambay mo lang sa iban, paano ka na-save? Amo na naka-easy. Testifying the gospel of the grace of God. I-share mo lang sa iban, paano ka na-save? Dira, kabalo ka na. Kung save ka, kabalo ka. Amen? We need to finish our course. Ang balpagani dito sa verse, what shall I render unto the Lord for all His benefits towards me? Anong mahimo naton para sa Ginoo? Though Though hindi fair sa Ginoo gisave kita sa Ginoo tapos wala kita himuon para sa iya. Gisave kita sa Ginoo kay tungod may ara siya sang purpose. Ano himuon ta para sa Ginoo? Mahimo tala na if maging focus kita sa iya. If ang aton nga fellowship sa Ginoo is close, intimate kita sa Ginoo. And sa last, ma-finish natin yung course. And what is our course? What is our ministry? To testify the gospel of the grace of God. Siguro may ara pa ta mga relatives, mga friends naton, wala pa na nakabati ba sa gospel, wala pa nakabati sa good news. Okay? Ang good news, mahimo na siya good news kung mabatian na siya sang iban. As long as wala na siya nabatian, sa mga hindi pa save, hindi na siya good news. Maging good news lang na kung nahatag ta na sa ila. Jesus Christ nagadto diri sa kalibutan to seek and to save us. Pamangkot, ano pwede tayo himuon para sa iya? Gihimo na ni Jesus Christ ang iyang part. Gi-save niya na ta, hindi man ta ngayan. Nawong pa lang, di na ngayan. Salamat sa grasya sa Ginoo.
Giluwas na kita. Now, the question is, ano pwede tayo imuon para sa Ginoo? You know what? Pagkadto sa church, kabalo ba kamo ang pagkadto sa church? You are not, wala ka pa may ginahimo sa Ginoo. You're not serving God pa. Because this is our responsibility pa. To worship God. Kanang maghatag ka na sang time ba, mag-effort ka na. That's the time you are serving God. Nagaano ka na sang imong nga strength. Nagapagawas ka na sa imong nga bulsa. That's the time we're serving God. Pero as long as nagapungko pa pala dira sa pulungkuhan and doing nothing, tapos dira pungko ka, pamati, pauli, wala pa gid may natun-an kay wala na mati, tarong, wala pa ka nag-serve sila. That's our responsibility to worship God. Now, ano himuon mo para makapangalagad sa Ginoo? Hindi lang man ang pagkadto sa church, hindi lang man ta makaserve diri sa simbahan. Even sa gawas ka, pwede ka makapangalagad sa Ginoo. Hindi naman Saturday ang time para mangalagad sa Ginoo. Every day, pwede kita mangalagad sa Ginoo. As long as we are willing. We need to refocus. We need to be refocused sa Ginoo. Diba sila yun na kita sa Ginoo. Amen. Mas nami ganin ni subong. Tapat-tapat kita upod-upod. Nami pag ginaupod-upod mga lagad sa Ginoo. Ang kinahanglan lang, maging refocus kita sa Ginoo. Mag-focus kita sa Ginoo. Especially our fellowship with God. Kinahanglan maging close kita sa Ginoo. And we need to finish our course testifying the gospel of the grace of God. What shall we do? What shall I do for Jesus? Muna, question mo na. Before ka matulog karon, question na. Ano pwede ko imuon para sa Ginoo man? Daw pirmi lang man ako ang may benefit. Pirmi lang ako mabenefisyuhan ba? Makabati sa pulong sa Ginoo, mablessed, mabago ang kinabuhi. Ang benefits tanan sa aton. Pamangkot ano naman ang pwede tayo imuon sa Ginoo, para sa Ginoo. Let's pray. Most gracious and loving Heavenly Father, salamat sa subong nga gabi. Salamat Ginoo sa imong kaayo. Salamat Lord sa story na nakuhaan namon Ginoo sang lesson. Reminds us Ginoo about two characters Ginoo na may different nga actions towards you. Martha Ginoo is cumbered. Is busy Ginoo sa kalibutan nga butang. But Lord, na out of focus siya. Ang purpose gali nga nagadto ka sila nga balay is to have fellowship with them. But Martha, yes, good iya nga intention to serve you, but hindi amo na ang purpose Ginoo. Siguro sa amon Ginoo, may ara kami sa mga good intentions. But Ginoo, we need to know kung ano gid ang good nga part. We need to choose those good parts sa amon nga kinabuhi. Help us to be refocused dira sa imo. Help us to have a good fellowship, Ginoo. Help us to finish kung ano man ang ministry gihatag mo sa amin. And that is to testify the gospel of the grace of God. Salamat sa imong grasya, salamat sa imong kaayo. And thank you, Ginoo, sa imong pag-upod sa amon always. Salamat, Lord, na giluwas mo kami. And help us to do something para sa imo Ginoo. Salamat sa tanan-tanan. We love you in Jesus' name. Amen. It is time, ginahangyo akong tanan sa pagtindog palihog.